Nagbabaril sa loob ng kanilang bahay ang isang lalaki at ang kanyang misis sa Leyte. Target ang mister na nakabuntis umano ng iba pero hindi nagsusustento. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Wala nang buhay ang isang lalaki nang datnan sa loob ng kanyang bahay matapos pagbabarilin sa Barangay Tuga sa Bato, Leyte. Ang kanyang misis binaril din sa ulo pero nakaligtas at ngayon nagpapagaling sa ospital. Sa investigasyon, isang lalaki ang kumatok sa bahay ng mag-asawa para bumili ng tuba. Lumabas ang misis para pagbentahan ito pero bigla siyang binaril. Agad daw pumasok ang suspect sa loob ng bahay at pinagbabaril ang mister. Pagkatapos niyan, mabilis na tumakas ang suspect. Naaresto ang gunman sa kanilang barangay at narecover sa kanya ang baril na ginamit. Matinding galit umano ang motibo sa krimen dahil ang lalaking biktima nakabuntis pero hindi raw nagsusustento. Malaki ang galit ni suspect doon sa lalaki na biktima dahil daw ito daw yung nakabuntis sa kapatid niya tapos hindi na nagbigay ng suporta. Hawak na ng mga pulis ang suspect na maharap sa kasong frustrated murder at murder. Sa Davao City, halos maputol ang leeg ng isang lalaki nang pagtatagain sa Barangay Inayangan pasado alas 7 ng umaga nitong Biyernes. Kinilala ang 71-year-old na biktimang si Ernesto Bato, isang magsasaka. Tinaga rin sa ulo ang kanyang asawa na si Elizabeth, 58 anyos. Dinala siya sa ospital at nagpapagaling pa. Ang suspect sa krimen, ang kanilang sariling anak na si Jiki, 33 anyos. Tumaka siya pero naaresto rin kalaunan at narecover ang ginamit na bolo. Depensa niya, nagawa niya lang ang krimen dahil lagi siyang pinagsasabihan ng ama na palamunin. Napuno na talaga ako. Pinagtatawanan kasi ako ng ama ko, kaya nagalit ako. Kung ano man ang desisyon ng pamilya ko, magbabagong buhay ako. Pero hindi ko talaga pinagsisisihan ang ginawa ko. Nakakulong na ang suspect at mahaharap sa reklamong parricide at frustrated parricide. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.